Hello guys, good morning. Isang mabuting pagkakataon na naman pong ibinigay sa atin ng Panginoon para ipagpatuloy ang buhay na ito. Salamat po sa Diyos sa umagang handog na muli sa ating lahat. Ngayon po ako ay mayroong ipapakita sa inyo isang soup na paborito ng mga Chinese. Ito po madalas kong lutuin noon, so ngayon naisip ko siya uling iluto kasi matagal na hindi ko sila na ipiprepare ng ganito. Ang tawag po nila dito ay Chu Cai Tang, kasi po yung vegetable na nagpapasarap sa soup na ito. Yan. So bago po yan, isubscribe nyo po muna si ang TV ni Nana, ang mabait. Mabait talaga. Sige po, dito na tayo sa ating gagawin soup. So ito po ay naiano ko na from the market, napakuluan ko na po siya. Hindi po ako naghuhugas ng meat from market. Ang ginagawa ko po, pinakukuluan ko siya. Since ito po ay napakuluan ko na, ita-transfer ko naman po siya dito sa aking isang pinakukuluan pa na finally magiging soup nila. Para po mas malinis, ganun po ang ginagawa ko. Talagang hindi ko siya totally hinuhugasan. Hinuhugasan ko siya ng kumukulong tubig. Yun po ang aking sikreto. Yan. Since ito po ay malapit ng kumulo, pwede ko na po siyang i-transfer ng aking pinakuluan na mas maganda yung kulong-kulong siya. Makikita mo talagang ano siya, nagkumukulo. Ayan, malapit na po. Kasi kanina ko pa nga yan isinalang. So yan, okay na po siya. Ita-transfer ko lang po yung aking pinakulo na ano. Tingnan nyo po pati mga ano kasama dyan. Alam nyo po ang isang sekreto ng masarap na soup ay nilalagyan ko po ng maraming chicken. Ito po ay isang buong, kung tawagin nila ay chitway. Isang buo po yan. Talagang inilalagay ko po yan sa soup. Para po mas malasa ang inyong soup. Alam niyo po, yan ang isang sekreto. Since ako po ay talagang nagluluto ng kanilang pagkain, mas inaanuhan ko po yung kung ano yung masarap. Kasi nga po dito po sa boss kong ito, hindi po nila kinakain ang meat. Yan, tsaka tulad yung chicken na yan, hindi po nila yan kinakain. Ang gusto lang po nila dyan, sabaw. Yan po ang sikreto ko na ginagawa talaga dito. Hindi ko po yan talaga tinitipid sa chicken. The more na talagang isang malaking leg, yung talagang hita ng manok, yung po inilalagay ko dyan. Kaya sabi nila, bakit ang sarap daw ng soup ko? Hindi nila alam yung sikreto ko. Nilalagay ko ng maraming meat. Yan, ngayon alam nyo na po ang sikreto. Marami nakakapanood nito. Especially dun sa mga na mga amo ninyo ay mga Chinese o Taiwanese. Favorite po nila yan. Hindi po sila kumakain ng walang soup. Lagi po nilang hinahanap yan. Isang dahilan po nila yan. Yan ang pinakatubig nila. Once na mabubulunan na siguro sila, yan, inom ng kaunting soup. Kahit naman po sa atin. Kasi karamihan naman sa atin naman ang nagiging natin, yung bang isang natin nakaugalian is tubig agad. Sila po hindi, soup ang hinahanap nila. So pag po kumakain sila, nagtatanong sila agad ano ang soup. Kumukulo na po siya. Yan. Ayan, maganda. And then pag kumukulo na po siya, meron po ako ditong half onion. Ilalagay ko po yan, kumbaga inano ko na siya. Ayan, hinati ko na siya. Ilagay mo po yung onion. Isang nakakapagpasarap po dito yung onion. And then the next is po ay meron na po akong natilad-tilad dito, talagang tilad-tilad na kamatis, fresh from the market. Ito po siya. Din aking tinilad-tilad na na kamatis. Ilalagay ko po yan dyan. Maya-maya po lalagyan natin siya ng konting sabaw pa. Kasi po, kaya konti lang yung nilagay kong sabaw. Ano po yan, dadami po yan. Dahil sa pag lumambot na po yung mga tawag niyan, gulay, dumadami po ang sabaw niyan. Kasi meron pa rin inilalabas ang mga gulay
na kanilang sabaw. Ito po ang ating isa pang ingredients ay cabbage. At saka ito po ang pinakamasarap na nagpapasarap dyan sa soup na yan ay ang celery. So ayan po, antayin natin siya na maluto. Talagang kakaiba po ito. Bihira ko po ito lutuin. Pero since ngayon po ay naisip ko siya, kasama ko na rin siya sa aking pagbablog. Yan po, habang po ako ay nag-aano, isasama na rin po kasi natin tong celery. Ikat nyo lang po siya ng ganyan palalaki. Yan, ganyan lang palalaki. Ikat nyo lang, tapos diretso na po. Kasi ano yan eh, kasama po dapat siya na ano, para mas masarap po yung soup natin. Kailangan pong ikat siya. Napakabango po nitong soup na ito. Ako ngayon ko lang ulit magawa, kaya tsak na taob na naman ang aking kaldero. Ayan po, ganyan ko po siya kinat. Yan. Ilalagay na po natin siya sa ano, dito, sa ating niluluto. Isa po yan sa nagpapasarap ng soup na ito, yung celery. Hindi celery, kimchi. Yan po ginagawa din po kasing ano yan eh. Sinasama ko rin po yan kasi sa juice. Yan po ay Laban niya. Laban niya. yan. Sorry po, tayo tinawag ni Madam. Kasi yung aso nandun sa kanyang ano, nasa loob po kasi ng kanyang kwarto na tulog. Ngayon lang bumaba. Kaya ayan, nag-calling si Madam. Yan po, tinan niyo po. Yan ang aking soup. Yan, unti-unti na po siya yan na maluluto. Tatakpan ko lang po siya para mas mas maganda. Kasi dahan-dahan po dapat ang kanya pagluto. Wait lang. Alam niyo po, ganyan po ako magluto dito. Kailangan po talagang yung masarap, syempre mga boss ang kakain. Kaya pinasasarap ko po dahil kapag masarap ang luto mo, may tip tayo mga kapatid. Alam niyo po ba yun? Ganyan kabait si Madam kapag siya ay medyo nasa maganda ang mood. At medyo hindi naman tayo sip-sip, ginagawa lang natin yung ating trabaho para kahit pa paano ma-appreciate ba
sa totoo lang po, hindi naman nila lahat na-appreciate yung ating ginagawa as an OFW, kasi ang nasa isip nila, tayo sinusweldohan nila. Pero yung iba po kumbaga tip na lang. Siguro minsan teka, nag-aano sila ng mga kaisipan na minsan na siguro umaano sa kanilang mga sarili na masarap pala siya magluto, inaayos niya pala yung trabaho niya. Minsan po ganyan si madam, binibigyan niya ako ng tip. Sa totoo lang, kapag nakikita niya po masarap ang aking niluluto at maayos ako magtrabaho, yun po ang isang nagustuhan ko din dito. So ako po yan, habang ako'y nagluluto at nagdadaldal sa inyo, ako po may nabili dito dahil sa gusto ko po ay ako'y magmerienda. Ito po ay isang hindi ko maintindihan, kiniler na hindi ko alam kung ano siya. So habang ako po ay nagluluto, meron akong kinukut-kut na parang akala mong bilo-bilo na hindi ko mawari ang lasa. Yan, so yan po, inaantay na lang natin siyang maluto. Talagang ito ay napakasarap. At pag siya po ay naluto na or lumambot na, ito na po ang pinakalas, kasi madali po kasi maluto ang cabbage, kaya last ko po siyang inilalagay. So kung ito po ay matitikman nyo, talagang masarap. Isa po yan sa nagpapalasa din ay ang onion. Kalahati lang po ang nilagay ko kasi malaki naman siya. Yan lang po ang mga ingredients niyan. Kinchay, wag naman masyadong maraming kinchay kasi ano po ito mabango talaga siya. Kamatis, at saka damihan nyo syempre ng chicken. Yan po ang sikreto ng isang Chinese soup nila dito sa Taiwan na talagang nagugustuhan ng aking boss. So salamat po sa inyong panonood sa aking mga vlog. Kung ito po ay medyo nakakatulong sa inyo, salamat po. At least nabibigyan ko po kayo ng mga tips sa ganitong paraan. Yan, luto-luto lang po tayo. Pasensya na kayo sa aking. Yan, tinanong po siya. Diba kanina, kaunti lang po ang kanyang soup. Habang tumatagal po yan, dadami po ang soup, yung sabaw, tubig, kasi naglalabas din po kasi ng tubig ang mga vegetables. So mamaya po lalagyan natin ng kaunting asin. Tapos yung kanilang Ajinomoto, syempre hindi mawawala yun. So yan, tinan niyo po, napakasarap. Hindi ko po yung ginagalaw. Kapag po once na inilagay ko na dyan ang mga ingredients, hayaan ko na po siyang maluto ng maluto, malusaw ng malusaw yung mga ano yan. Yun po kasi ang nagpapasarap sa soup na ito. So mamaya, pag medyo kung nagkukulang lang yung tubig, dadagdagan lang po natin para mas makita natin talaga yung lasa o yung ganda nitong soup na ito. So ito po ay talagang matagal, kaya hanggang sa muli, maraming salamat po sa mga nanonood ng aking mga vlog. Salamat po sa Diyos. God bless po mga kapatid.